Okay guys, welcome back sa ating tutorial. So, ang tutorial natin ngayon is about sa troubleshooting ng bulb at saka outlet. Okay, so simple lang ito. Pero marami tayong matutulungan ito. So, una muna sa troubleshooting is tingnan muna natin yung circuit natin. So, basically yung circuit natin is isang bulb control sa isang switch. At saka meron tayong tatlong outlet. Okay, meron dyang ito troubleshoot natin. Okay, so para makita natin yung troubleshoot, para makita nyo yung ano yung mali dito, ano yung ito troubleshoot natin, o on muna natin yung breaker natin. Okay, on off niyan, wala. Okay, so yan yung ito troubleshoot natin. Dito naman tayo sa mga outlet. Okay, meron tayong test light dito. Okay, now lagay natin dito kung nilaw ba. So yan, nilaw. Ito din, ito hindi kita nyo, hindi siya umilaw. So ito yung troubleshoot natin. Ipapaliwanag natin paano yung troubleshooting yan. Ito yung pinaka muna na nangyari sa mga outlet. Okay, so off muna natin yung breaker natin. Okay, yan. So guys, pag nagtro-troubleshoot kayo, palagi yung lagyan ng sign yung breaker. Okay, para malaman ng tao na nagtro-troubleshoot ka or gumagamit ka ng intentional mo na in-off yung breaker. Okay, para malaman nila. Okay, unahin natin yung bulb. Ano yung paano yung troubleshooting sa bulb. Okay, so ito muna. Ito yung pinaka basic talaga na troubleshooting bago tayo dito magtingin sa wiring. Okay, tingnan muna natin yung kung meron bang power source, di ba? Baka brown out lang. Ganun. So try natin yung tingnan natin yung power source natin, baka naka-off lang. Okay, or burn out. Now, pangalawa naman is kung punder yung bulb natin, baka punder lang. Okay, kailangan nating i-try yung ibang outlet, yung bulb pala. So, try natin yung ibang bulb. Ito is, di ba? Itong sa test light is gumagana ito. Try natin to. Kung mag-on siya. Okay. On muna natin itong breaker. On. Yan. On, off. Wala pa rin. So, kumpirmado na wiring yung problema. So, off muna natin yung breaker. Now, magto-troubleshoot na tayo. Okay, so pag ganito, ang kadalasan ang sira nito is yung switch. Pangalawa is yung socket. Okay, yun yung dalawang pinaka-common na nasira. Baka nag-loss connection na, hindi na nagko-connect yung terminal nila. So, pwede yung mangyari. Okay, then pag hindi pa rin dito sa junction box, baka hindi na nag-connect dito. Baka hindi naayos paglagay ng pag-splice. Okay, pwede din yan. Or yung sa raceway, dito. Baka yung raceway hindi na, may putol sa raceway, kinagat ng taga. Lalo na kung
expose yung wire. So may possibility na ganyan. So visually matitingnan mo yan. Okay, now dito tayo sa troubleshooting. Okay, paano mag troubleshoot? Okay. Now ito yung mangyayari. Tanggalin muna natin itong valve dito, then test muna natin, unahin natin i-test yung switch, baka yung switch yung problema. So tanggalin natin yung itong cover nito, yan. So paano mag test ng switch? Okay, so simple lang, ilagay natin ito dito. Lang. Yan. Tingnan nyo yung testera kung gumalaw ba siya o hindi. Okay. Okay. Meron siyang reading. Okay, dyan pa lang is meron siyang reading. So, possible hindi. Off natin na. Yan. So, possible hindi yung switch. Hindi talaga yung switch yung dahil meron siyang connection. Okay, so may ibang possible na trigger no kung bakit hindi ito nag-on. So baka yung dito sa socket. So pangalawang tignan natin is yung socket. Okay, tanggalin muna natin yung screw niyan. Okay, so putol pala yung terminal ito. So yun pala yung dahilan, di ba? Minsan din yung terminal dito saka dito hindi na nagko-connect, kaya kailangan mong i-test yan. I-test mo kung nag-connect ba or hindi. Baka ito is nag-connect to, pero baka yung terminal dito hindi nag-connect sa atin dito, kasi connected yan dito para mailaw yung bulb. Okay, possible yan, kaya iti-test mo yan. Okay, gagamit ka ng tester kung merong continuity. Okay, pag hindi hindi siya okay, yun yung may putol. Okay, tingnan natin para mas makita nyo ano yung ibig kong sabihin. Pag ganun is palitan mo na lang yung switch pag terminal na dito, kasi nasa loob yung putol. Pag ganun nasisira kasi ito eh. Tingnan natin paano testing ito. Baka encounter kayo nito. Okay, test muna natin sa continuity, sa sounds. Pag minga yung tester natin, merong continuity, okay yun. Okay, ito dyan sa gilid niya, lagay mo yung test probe. Okay, then dito is meron siyang connection, isa dyan. Okay, ito yun. Dito hindi yan connected, pero ito yung connected niya. Now, dito naman kita nyo yung yellow dyan, dito. Yan, connected dyan din sa isa dito. Okay. Lagay natin yan dito Ito nyo, lagay ko yan. Okay. Tingnan natin. Diba ito yung connected sa gilid? So, ito yung connected din doon sa yellow. Okay, tingnan natin. Yan, diba? Ito hindi connected. Okay, pag ito walang connection kahit isa dyan,
dun sa mga sa gilid at saka sa gitna, possible is sira na dito, hindi na nag loose connection na dito sa kanyang socket, kaya papalitan na natin to, hindi na ito mare-repair. So ganun lang, so ganun yun sa socket. Pag socket yung may diferensya. Okay, sa switch is walang reading. Pag ganun mo, walang reading. Ganun lang yun sa switch. Okay, dito sa junction box dapat naka-connect yan. Ito din sa raceway. So ganun lang yung troubleshooting. Okay, so lagay na natin to, ibalik na natin. Okay, so nalagay na natin yung bulb natin. Yan. Okay, on na natin yung breaker. Try natin kung umila na siya. Ayan, umilaw na. Off natin. Okay, yun yung troubleshooting doon sa bulb. Okay, yun. Now, halimbawa may sumabog or dito sa junction box or dito sa socket. So ang possible niyan is nag-connect yung dalawang wire. Kita niyo yung, di ba, nakita niyo yung dalawang terminal dito sa socket. Okay, so possible doon is nag-connect yun. Okay, or dito nag-connect. So kailangan mong i-test ulit kung meron ba siyang tawag niya, meron ba siyang short circuit. Okay, ito dito sa dalawang terminal dito sa switch, okay lang naman yan mag-connect dahil on off naman talaga yan. Okay, meron naman talaga yung short circuit at saka dito. Okay, ito lang yung delikado pag ito yung nag short circuit, yung dalawang terminal nag-connect dito din. Okay, dito din sa breaker. Yun lang yung sa mga may mga pagsabog. Okay, na dito naman tayo sa palaging on. Okay, pag palaging on, ang reason yan, main reason talaga is yung switch, walang iba. Okay, ang nangyari is nag short circuit yung switch mo, kaya palaging nag-on. Okay, so kung nakikita mo yung i-off muna natin. Kung makikita mo yung cover dyan, ay yung terminal pala, pag yung dalawa is nag-directly connect yan, nag-connect yan, palagi itong iilaw. Yun yung dahilan. So sa switch utang dapat i-clear mo, baka merong isang wire na hibla dyan nag-connect dito. So yun yung dahilan kung bakit laging umiilaw yung bulb mo. So ganun lang. So balik na natin ito. Na dito naman tayo sa outlet.